So ayan Lods, final tayo. Final video and review para sa ating Compass Hua 933 or AX3000. Waterproofing. So pero kung napanood nyo yung unboxing natin, sabi ko ipapaliwanag ko yung medyo mas in-depth konti dito. Okay, so meron tayo ditong mga yan, 1, 2, 3, 4 and 5 na mga may wire dito sa loob niya. Okay, so isa-sign natin. So ito, bakit kakaiba to? Kasi nalagyan ko na siya ng waterproofing. Bakit ako sa inyo yung naman yan. Nandito siya. Ayan. Ito siya. So nilalagay ito para kahit nakababa siya dun sa dito sa may poste is, or bracket I should say, is hindi siya papasukin ng tubig. Kasi ang itsura niyan guys is ganito. Ayan, nakaganyan siya. Ayan. So pakita ko lang sa inyo. So itong ganito niya is apat na piraso ito. So meron tayo ditong reset. Andito yung reset niya. So hindi ito nilalagyan ng wire. Ayan. So aakyatin mo siya para i-reset. Pipindutin mo siyang ganun. Naririnig man niya siguro. Oh. Yan, reset. Tapos meron siyang seal, rubber seal. And then itong susunod naka-label naman yan 1. Yan. Kumbaga dun sa dun sa 314N. Yan. Para ma-compare ninyo. Oops. Wait, mag-isa tayo eh. Ayan. So ito meron, 'di ba ito meron siyang meron siyang saan yung label niyan? Saan na? Okay, ayun. Andito. Pero kung mga hindi siya makita, pero kung mga ayun. So LAN tsaka 1, 'yun. So itong 1, ito siya. Yan, ito siya. Difference lang nito is nakalabas kasi meron siyang wire. Ayan yung 1. And then meron tayong tanggal. Ayan. LAN 2. Tapos syempre yung isa, i-paste ko lang, LAN 1. So kung may 314N kayo, syempre dalawa lang yan, 1 tsaka LAN. So ito yung LAN 1. Kung meron kayong EW, yung bago, yung long range na version ng Compass na 360, di ba tatlo yon? So that is LAN 1 and LAN 2 yung sa kanya. So ganoon din ito, same din siya. Okay, and then itong reset niya is ito rin, yan, same lang din. Pero ang pinagkaiba niya is ito, meron siyang DC 12 volts port kung ayaw mong gumamit ng PoE, yung PoE adapter niya. So gusto mong i-direct DC siya kung battery operated, di ba? So kung battery operated to, kumbaga yung ginagamit ko dito na ito, parang sa Starlink na gumamit ako ng, di ba, 48 volts to. Pinapunta ko siya dito, tapos saka ko siya ilalagay sa 1, ito. Is, pwedeng hindi ka na gumamit nito. Pwedeng direct na siya. Direct na siya dito. 12 volts. O, di ba? Galing. Yan, 12 volts direkta dito, tapos lagyan mo na siya ng LAN cable dito, 1. So trinay ko siyang i-power gamit yung LAN, hindi siya pwede. Trinay naming lagyan ito galing sa PoE. Hindi tulad dito na pwede kang mag-select kung LAN or 1 ang magpa-power sa kanya. Ito hindi siya pwede. Itong 1 lang talaga yung nagpa-power sa kanya. Okay, itong 1 lang. Itong pinakamahaba. Okay. Then dito, papakita ko sa inyo yung walkthrough. Yan, na-record ko na siya. Okay.
lagyan ko na lang ng voiceover. So, yung dashboard niya is wala namang pinagkaiba sa mga normal na compass as usual. Yan, yun nga lang ito. Meron siyang tatlong LAN. Pero dalawa lang yan one yung isa. Yan. So, ayan, model 1933 version 2.7. Yan. Then, sa sidebars niya, or sa tabs niya, yan, wizard, yun, router, bridge, AP, repeater, wala namang nagbago dyan. Ito lang nagbago siguro, easy mesh. Ibig sabihin, meron capability itong 1933 na mag-mesh sa kapwa niya 933. So, wirelessly, tulad siguro ni Ruigi ito, pero hindi ko nasubukan kasi mag-isa lang naman tong unit natin. Then, sa LAN, yan, wala namang naiba dyan, alam na ninyo yan. So, wala na akong binago, yung IP address lang para kay Wi-Fi 5. And then, next, itong bago. IPv6. So, pwede siyang lagyan ng IPv6. Sinubukan ko siyang lagyan ng IPv6, pero hindi ko siya masundan. So, aralin ko pa kung paano ko siya lalagyan ng IPv6. Okay, next. Punta tayo sa wireless. Ayan. So, wireless, wala ding pinagkaiba. Meron nga lang siyang tabs ng 2.4 tsaka 5.8 GHz. And then, meron siyang dalawang side. Ito yung SSID na normal at itong admin side na yung admin lang ang makaka-access. And then, makikita nyo sa network mode, meron na siyang AX, which is yung Wi-Fi 6. Yan, wala na akong binago dyan. Okay. Yan. Tapos doon sa, ito lang, sa pang bago, is dyan sa may encryption. Yan. So, halos parehas sila. Yun nga lang dito sa bandwidth niya, yan, 4 ang pipilian mo. Yung 160 MHz is malakas pero napakalapit. Hindi siya nakakalayo. Kaya ginawa ko, para makalayo yan, ilipat ko siya sa 80, yung 5.8 GHz niya. Tapos yung 2.4 GHz, ginawa ko siya. Ayan, yung sinasabi kong bago. Meron na siyang WPA3. Yung 2.4 GHz, gaya nga ng sabi ko, is, wait lang, pause ko yan. Is, nilagyan ko siya, ginawa ko siyang 20 MHz para mas lalo pang lumayo tulad ng ang layo na niyan parang E314N na. Pag ginawa mo yung 20 MHz. Tapos, itong yan, Wi-Fi unification, pag gusto mong isa lang yung pangalan ng ng SSID mo na 2.4 at 5 GHz. Tuloy natin. Then, built-in na siya ng VLAN. So, kung gusto nyong hindi na gumamit ng CFN5, ng new Wi-Fi, ng Ruigi, pwede ka nang mag-direct VLAN dito sa UA 933. Ang mahirap lang is dalawang mahabang LAN cable ang gagamitin mo. Next, dito sa users, wala namang bago dyan. Alam na ninyo yan. Same sa mga ibang compass. Manage config, factory reset, import, export. Normal. Next, upgrade. Nag-try ako maghanap ng ibang version. Wala. Yan na talaga ang version niya. At wala siyang firmware na downloadable doon sa site ni Compass. And ito, meron siyang dalawang reboot. Itong nasa taas, manual reboot. Gusto mo siyang i-reboot ngayon, so reboot. Then time start, ito, meron siyang dalawa. Time start, restart is, sorry. Saan yun? Okay, so time restart is kung gusto mo siyang mag-restart, kunyari every 12 AM, every 1 AM, pag minsan sa isang araw lang. Itong interval restart naman, pag gusto mo every 6 hours, every 8 hours, every 12 hours ang pag-reboot niya. So, bago yan. Sa tingin ko, bago yan. Okay, susunod is, of course, change password. Huwag mong kalimutang palitan yung admin na password mo. Mahirap na. Next, LED switch. So, LED switch enable and disable. Ito, so, trinay ko siyang i-disable, no? Ito lang ang namatay. Ito lang, yung power naka-on pa rin. Yan, ewan ko kung bakit. So, ito lang yung namatay. Itong 4 lang. Yan. Itong power, naka-on pa rin siya.
So, bumabalik siya. Okay. Yan, trinay ko siyang i-disable eh. And then, next, time setting. Wala namang problema dyan. Yan, wala namang problema. Taipei, pwede lang. Basta yung UTC positive 8. Kahit alin doon. Then, lags, ayan, medyo mahaba. Madami siyang lags. Ano tawag dito? Hindi siya tamad mag-lags ng mga ano tawag dito na nangyayari sa kanya. Okay. Then, balik tayo dito sa may gusto akong i-emphasize dito sa wireless. Ayan. So, itong 2.4 GHz and 5.8 GHz na wireless niya, yan, itong pinapalitan ko dito is yung admin SSID. Ayan, admin SSID yan. Na yung admin lang ang pwedeng mag-connect. Visit linkforties.net and earn money through links now. Kunyari, syempre, ikaw ang gumawa ng SSID at password. So, ikaw mag-i-enter manually. Pag magkoconnect ka dyan, i-enter mo manually yung SSID and password. So, pag sumakto yon, mapapasok mo yan. So, ayan, may WPA3 siya. Usually, yung meron is WPA and WPA2 lang. Ito sa kanya meron. WPA3. Yan. So, wala naman siyang pinipili na basta 8 to 32 characters lang. Hindi necessarily na may capital, may numbers, may special characters, not necessarily. Yan. So, okay. So, may AX means may Wi-Fi 6 siya. Then, ginawa ko dito is nag 20 MHz ako. 90x power, wala na akong pinalitan dyan. Naka-auto lang yung channels. Yung country, naka-China lang. Yan. Yung isolate, pag gusto nyo hindi magkaka-connect yung mga clients ninyo, kunyari, or APs APs, para hindi sila mag-communicate. So, pag naka-on yan, pag naka-connect ka sa isang AP, hindi makakapag-communicate yung mga ibang gadgets or cellphones. Parang for example pag naka-connect ka dito sa, kunyari, dalawang AP mo, isang E314N, tapos isang WA933. Pag naka-connect ka kay WA933, tapos gusto mo siyang pasukin gamit ang static niya, is hindi mo mapapasok yung E314N, yung WA933 lang ang mapapasok mo, parang ganun. So, pag naka-off naman yon, mapapasok mo silang lahat kapag naka-connect ka sa network mo, kahit alin doon, kahit anong AP doon. Mapapasok mo silang lahat yung admin side nila. Pag naka-on yung isolate is hindi mo mapapasok lahat kung saan ka lang naka-connect. Parang ganun. May advantage at may disadvantage siya. Okay, so dito, meron siyang meron siyang yung pinapalitan ko parang pala yung meron, hindi kasi masyadong makita dyan. Pero dito sa may part dito sa part dito, merong plus doon Merong plus doon na kung saan pwede kang mag-add ng SSID. Okay. So, fast forward lang natin konti. Okay, ayan. Ginawa ko siyang desktop view. Ayan. So, nakapag-add ako na ng SSID. So, bale dalawa na siya. Itong nasa taas, tapos itong pangalawa, yung nasa gitna, is ibang spelling na parehas pa rin. Yan. Ayun, nakikita na ninyo yung plus sign doon yun. So, pag pinipindot mo yung plus sign, nagdadagdag ka ng SSID. So, trinay ko siya. Ayan. Ilan na to? Yung last is hindi yan hindi kasama sa sa SSID ng AP mismo, kundi yung yung sa admin side yan. Yan. So, pwede ka na ring dito mag-bind ng iba't ibang VLAN. Depende sa anong SSID ang gamit mo. Ayun. So, kung mapapansin ninyo,
forward ko lang siya. Ayan, kung kahit saan ako mag-connect doon, ayan, dumami na yung SSID ko. So, ang max niya is, kung hindi ako nagkakamali, 6, pang-7 yung admin side, yung admin SSID. Ayan. Ayan siya. So, dyan, yan yung pinaka-last. Ayan, yun yung plus. Medyo, ewan ko, bug ata yan. Hindi siya pumupunta sa side eh. Ang hirap niyang pindutin. Ayan, so meron na ako dyan 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pang-6 yung admin na SSID. Ayan, so dito, kung papansin nyo, meron na akong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yan ang maximum niya, 6. Lahat yung nalagyan ng none is nakabind sa access point ng Wi-Fi 5. At yung may encryption na WPA2 sa taas is nakabind din yun. Then, yung nasa baba naman is yan yung admin SSID. Hindi siya nagpapakita pag ini-scan mo siya kasi ang gusto niya dyan sa admin SSID, manual mo siyang ilagay sa Wi-Fi mo, then manual mong ilagay yung kanyang password. Same sa 5 GHz. Yan. So, diyan pwede ka nang pumili kung VLAN tag yan, naka-VLAN tag yung bawat SSID mo. Yan. Same sa 5 GHz, ganun din kadami yung SSID na pwede mong i-create dyan sa side ng 5.8 GHz. Ang napansin ko lang is mas madami yung SSID mo, mas parang mas nahihirapan din yung system niya. Oh, wait, parang nakapito ako dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pala, 7. Sorry, correction. 7 pala. 7 na SSIDs na pang AP, pang access point, or pang VLAN tag. And yung pang 8 is para sa admin SSID. Yan. So nakikita nyo yung 4 plus 3 sa taas. So, 7 yan lahat. Yan. So, yun na yung max niya na na-try ko. Wala na. Hindi ko na siya madagdagan. Yan. So, kung gusto niyo siyang gawing sing layo ng E314N, gamitin niyo yung 20 MHz. Ang magsasuffer lang talaga dyan is syempre yung speed niya. Yung speed of connection, mas na siya. Pero mas malayo. Yung penetration din niya, mas hindi na gaanong malakas yung penetration niya. Yung sa 5G yun, nagpe-penetrate talaga. Dalawang concrete wall. Nakaka 2 bars pa ako. Ayan, nasa nasa taas ako ng bahay niyan. Yan, nung tinitesting ko yan. Ayan. So, yan dati, nung hindi pa naka 20 MHz yan, is nasa tuldok lang ako. Yun lang naabot niya, tuldok. Pero ngayon, nung pinalitan ko, ayan, medyo 2 bars, 3 bars na siya. Ayan. Ayan siya. So, 7 yan lahat. Pang 8 yung yung admin SSID. See? So, kung ano-ano lang naisip ko ipangalan dyan. Same sa So, bali kung lalagyan mo sila pareho ng magkakaibang SSID, walang mauulit na pangalan, magiging magiging 14 na SSID yan lahat. Pero ginawa ko kasi pinagparehas ko yung pangalan ng 5 GHz tsaka 2.4 GHz. Kaya
7 lang yung magpapakita. And so kung napansin nyo doon sa may bandwidth, yung sa 5 GHz, ginawa ko siyang 160 MHz. Para sulit na sulit mo yung 5 GHz niya. Kasi sayang naman, Wi-Fi 6 tapos gagawin mo siyang parang 2.4G ang speed. Pangit naman, di ba? Ayan. So, yan, pinag-combine ko yung dalawa. Bawat SSID, dalawa yung band niya. Yan. So, nalabas pa rin yung ko. Wi-Fi 5 ko, yan. So, dun sa mga gusto pong umorder ng WA 933, PM nyo lang po si Sir Albert kung dati na kayong nag-order sa kanya. Ipopost niya naman doon sa kanyang Shopee page or whatever anong tawag natin doon. Or pwede namang via LBC JNT, kausapin nyo na lang siya through PM. And ang masasabi ko lang is okay itong access point na to kasi trinay naming nag-ML dito gamit yung Wi-Fi 5. Nag-connect kami doon sa ating CFN5 pero mas magandang maglaro doon sa ating access point. Yes, hindi Wi-Fi 6 ready itong aking phone pero napansin namin na mas maganda yung latency niya dito sa WA 933 versus doon sa CFN5. Yan. So, range test siguro sa susunod na video na naman para hindi tayo masyadong mahaba. Ang haba na nito. Yun lang. Subscribe guys.